Nagsalita na po si Madam Leni Robredo mga kababayan dito sa kontrobersiyang kinasasadlakan niya kasama si VP Sara na kinasasama ng kanyang mga kakamping, mga dilawan at mga pinklawan. Tinigyang diin nito si Leni Robredo mga kababayan na walang halong politika. Promise, wala talaga daw. Sa makatuwid, wala daw special treatment dito kay VP Sara Duterte mga kababayan. Hindi nga daw niya pinagmerienda, kayo naman Hindi pinakain. Hindi daw niya napakain si VP Sara mga kababayan dahil kinabukasan pa daw ang kanyang handa Short notice daw mga kababayan, sabi ni Leni. Pero hindi po kumbinsido dyan si Trillanes mga kababayan dahil base sa intel ni Trililing ay planado. Nagpalinis pa nga daw ng bahay itong si Robredo. Panoorin po natin ha. Kabilang sa mga nakiisa sa pagdiriwang ng Peña Francia Festival sa Naga City, si Vice President Sara Duterte. First time daw dumalo ng Vice President sa festival. Batay sa pahayag ng Office of the Vice President, inimbitahan ng bise ng isang kaibigang Bicolano na dumalo sa Centennial Anniversary Mass of the Canonical Coronation of Our Lady of Peña Francia kahapon. Liar daw kayo, sabi ni Trillanes. Mayroon daw kayo pinag-usapan, sabi ni Puro Trililing. kaibigan din daw ang nag-ayos ng casual meeting ng bise kay dating Vice President Leni Robredo. Sabi inarrange pa daw mga kababayan ha. Hindi daw yan short notice, sabi ni Trililing. pa ng OVP, ilan pang kilalang personalidad sa Bicol ang kanyang kinita. Hindi nila mukhang desperado o distressed si Duterte sa aming pakikipag-usap. Desperado at distress. Ang sabi pa ng mga dilawan, mga piklawan, mga kababayan na sa oras daw ng kagipitan, kakapit ka sa mga pinklawan. Kay Robredo kanina, hindi niya idinetalye kung ano ang pinag-usapan nila ni Duterte sa loob ng isang Secret! oras. Kasual at walaan niyang bahay. Grabe no? Ang dami niyong mapag-usapan yan, 1 hour. Kaya galit na galit si Trililing mga kababayan. Sabi ni Trililing, mga insensitive, sinungaling. Mayroon naman daw choice si Leni mga kababayan na tumanggi. Pero hindi niya ginawa yan. Kaya galit na galit si Trililing mga kababayan. Politika ang pag-uusap nila ni Duterte nang magpunta ito sa kanyang bahay sa Naga City. Pag Peña Francia dito sa amin, wala namang kulay ng politikang tinitingnan. Walang partido, politically neutral dito lahat. Pati si BBM, pwede. Lahat na pumupunta para kay ina ay Si Madam Lisa, welcome Admiral. dito sa amin. Mula nung naging mayor yung asawa ko, Si Digong. 1988. Ganito na. Every time na may bisita yung Naga, na si ina, yung sadya, very much welcome dito sa aming bahay. Very Biglaan good. daw ang kanilang pagkikita. Nagkataon lang daw na may common friend sila at sinama raw naman ito si VP Sara sa kanyang bahay. Liar daw kayo, sabi ni Trillanes. Hindi nga raw niya napagmeryenda ang vice-presidente. Hindi man lang pinakain Trillanes, Yan ba daw ang pinaghandaan Trillanes? Hindi pinakain daw ng kahit merienda. Ewan na natin mga kababayan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Dahil kung pagbabasihan yung mga kababayan parang sinungaling. Based on track records. Trillanes, sabi ni Trillanes, meron daw pinag-usapang something na pinagplanuhan mga kababayan. Parang may niluluto ang dalawa. Tapos planado, nagpalinis pa nga daw ng bahay. Pero ang sabi ni mga kababayan, ni Leni, hindi nga niya pinagmerienda. Dahil short notice. Ngayong araw daw kasi talaga ang kanilang handa para sa pista ng inang Peña Francia. Ang naka-jackpot sa kainan mga kababayan ay si Budot's King, si Bong Revilla, at saka si Black Rider Abalos. Kaina, bumisita rin kay Robredo sina Senator Bong Revilla at DILG Secretary Benher Abalos na nasa Naga. Black Rider. Para sa- Si Viva Max King. Malapit na po yung mag-resign mga kababayan. Huwag kayong mag-alala, DILG Secretary, masisipa na yan dahil tatakbo yung senador. At kaduda-duda masyado mga kababayan, no? Pasok na sa top 12 itong si Black Rider Abalos. Lokohin nyo, ungas nyo. Gayun pa man mga kababayan, hawak nila ngayon ng Comelec. Handpick daw mga kababayan sabi ni Glenn Chong ni Madam Lisa Araneta Marcos ang pinalit sa Smartmatic. Pagdiriwang ng Peña Francia Festival. Ako, hindi ko alam kung saan nakukuha ni Senator Sani ang kanyang impormasyon. Binakbakan ito ni Trillanes mga kababayan. Ito si Barry mga kababayan.
Binakbakan niya ni Tililing dahil ano daw, sabi ni Tililing, sinungaling daw. Pero ang katotohanan, at ito galing mismo kay BP Lenny, nabigla din siya. Nabigla na lang nagpunta sa bahay niya si BP Sara kahapon. Nalaman na lang niya na papunta na Liar ka daw, Barry. Oh, sabi ni Trillanes, sinungaling ka raw. sa bahay niya ilang minuto lang bago dumating. So, Oh, hindi daw yan totoo. Narinig yung interview ni Trillanes. Nagpalinis pa kaya daw ng buong bahay para pang-welcome kay BP so yung Sara. kinukwento ni Senator Sani na planado na ito, hindi po yan ang sinasabi ng ating dating Vice Presidente. Sabi ni Trillanes, pwede naman daw tumanggi. Oh, nakakasama daw sa kanilang imahe sa pagiging dilaw at pagiging pink. Nadungisan daw ng presensya ni BP Sara, sabi ni Tililing. Ayun, kung meron ho kayong yung exact detalye ng pag-alis ni Vice President Sara Duterte diyan sa sa kinaroroonan o bahay sa lugar ni dating Vice President Leni Robredo, pwede ho bang maikwento nyo dito sa amin? Sige, repeat. Oh. Okay, ganito lang Ipaparinig natin to kay Trillanes O Trillanes, po, makinig Sir ka. Mario. No? Kahapon ng umaga, dumating si BP Sara sa Naga. Dahil itong buong linggo na to, hanggang ngayong weekend, festival ng Peña Francia. So, pagkatapos niyang dumating, nung bandang hapon, nakatanggap ng tawag si BP Lenny, na nung panahon na yon nandun sa bahay niya, napapunta na daw si BP Sara Liar! Oh, sabi ni Trillanes, sinungalingan daw yan. sa kanyang bahay at gustong dumalaw. At siyempre, ito naman si BP Lenny, mabuting host ba? No. Di ba? Siyempre, kung dadalaw sa bahay mo, alam namang hindi mo harapin. So, Pwede ka naman daw tumanggi, sabi ni punta si Tililing. BP Sara doon, pinalubong niya, nagkaroon sila ng siguro mga isang oras na Isang kwentuhan. oras. Hindi politika ang pinag-usapan, kundi Sigurado kayo, hindi nyo ginawang topic si Marcos. O di ba kaya si Tililing? kwento-kwento, personal na mga bagay tungkol sa kanilang mga buhay at pamilya. Personal na mga banat. Pagkatapos to, nagpaalam na si BP Sara at natapos ang kanilang pakikipag-usap. So, Bakit hindi nyo pinag-snacks? Sana pinatikim ng spaghetti. Oh, yung specialty ni Madam Lenny na lugaw with egg. simple lang na kwento. Hindi ito planado, hindi ito tungkol sa politika. At yun lang. Sa pagkakaalam nyo po ba, ito yung first time na nagkadaupang palad itong si Daupang current palad, BP oh. at si former BP? Hindi. Sa akin Nakita na sila sa Davao City dati. huli silang nagkita. 2016 pa, nung kakampanya. Ligaw. Tumatakbo pa si BP Lenny bilang Vice Presidente at nagkita sila sa Davao. Sa buong 6 na taon na kanyang paninilbihan bilang Vice Presidente ng ating bansa, sa aking pagkakaalam, hindi sila nagkita. Maski nung transition, diba? Nung nahalal na si BP Sara Duterte at nakikipag-usap ang aming staff sa kanilang staff para pag-usapan ng transition, hindi mismo si BP Sara ang pumarap. Kaya Inindiyan nga ni Sara yan. Oh, noong panahon ng umupo si Sara, pumalit kay Lenny bilang Vice Presidente. kay BP Lenny. So, sa akin pagkakaalam, mula 2016, ito ang una nilang pagkakataon na magkaharap ng personal at makapag-usap. Ayun, So ano pala yung sabi ni Tililing? Kinalaban ka na, Barry. Ewan lang natin na kung ano talaga ang kahihinat na nito. Antabayan na lang po natin. Pero for sure mga kababayan, walang mawawala kay Sara. Ang masisira dito mga kababayan ay itong grupo ng mga dilawan, mga piklawan. Dahil nag-umpisa na si Trillanes na bumanat Binanatan na pati si Lenny at si Barry. Anong masasabi niyo dito mga kababayan na dininay nila na mayroon talagang plano na magkita si Robredo at si Sara. Hindi nga pinakain hindi nga daw pina-snacks ni Madam Lenny. Santa Mama mga kababayan, si Sara. Anong masasabi niyo dito? Post or comments below.